No fear, I'm standing right here, eyes peer with my mind clear, never look rear, only up, never down, off the ground till I'm found, hear the sound, listen to me now, as the beat pounds. Kamusta mga kaprakti? Paumanhin sa lahat at medyo natagalan ako sa pag-upload ng video sa kadahilanang nagkaroon ng konting renovation dito sa gym. Humihingi rin ako ng pasensya sa lahat ng mga nag-comment nitong nakalipas na linggo sapagkat hindi ko na po yan masasagot dahil sobrang dami na po niyan na umabot na sa 200 comments sa iba't ibang videos. Pero sa pagkakataong ito, muli ko pong tutugunin lahat ng inyong katanungan. Kaya, sa mga hindi ko nasagot na mga tanong nyo, muli nyo pong i-comment dito upang kayo ay magabayan tungkol sa pagpapaganda ng katawan. Ang tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa mga habit o kinaugalian ng mga nagpapalaki ng katawan na hindi na dapat ginagawa na maaaring makaapekto sa ating motivation o maging sa paglaki ng inyong katawan. Tara, isa-isahin natin ang mga ito. No fear, Halos lahat ng gym ay may timbangan. Pero alam nyo ba na hindi na dapat ito kailangan dahil magkakaroon lang kayo ng kalituhan. Ito madalas ginagawa ng karamihan sa gym. Bago siya pumasok o bago siya magsimulang magbuhat, ay titimbangin niya muna ang kanyang sarili. At pagkatapos niyang magbuhat, bago siya umuwi, titimbangin niyang muli ang kanyang sarili. Alam niyo bang pagsasayang lang ng oras ang ginagawa nila? Ano yun? Kapag nadagdagan ka ng bigat, bago ka umuwi, ibig bang sabihin nun lumaki ka na? At kapag bumaba naman, ay pumayat ka na? Mali mga kaprakti. Hindi mo na kailangan magtimbang pa bago ka magsimula at bago umuwi. Ito ay sa dahilang pabago-bago ang bigat natin. Depende sa dami ng ating kinakain at iniinom. Halimbawa, nagtimbang ka ng tanghali. Yang bigat mo na yan ay kasama dyan yung kinain mo at ininom mo mula almusal hanggang sa magtimbang ka. Tapos kinabukasan, sa gabi ka naman nagbuhat. At gaya ng nakaugalian mo, magtitimbang kang muli bago magsimula. At magtataka ka ngayon dahil maaaring bumaba o bumigat ka. Ito ay dahil maaari ding mas kaunti ang nakain mo at nainom mo o mas marami kaya ka bumigat. Walang pinag-iba sa mga nagtitimbang araw-araw. Hindi talaga magiging pareho ang bigat nyo niyan. Lalo lang kayong mawawala ng gana sa pagbubuhat. Dahil, iisipin nyo, mas mabigat ka kahapon kesa ngayon. Akala mo tuloy, pumayat ka. Hindi. Muli, ito ay depende sa dami ng inyong kinain at ininom. Paano nga ba ang tamang paraan ng pagtitimbang? Ito ay ginagawa minsan lamang sa loob ng isang linggo. Tuwing umaga, paggising nyo, pagkatapos nyo magbanyo, tiyakin din na laging parehong damit ang inyong suot sa tuwing kayo ay magtitimbang. Sa ganitong paraan, makikita nyo talaga kung kayo ba ay nadagdagan o nabawasan ng timbang. right here, eyes peer with my mind clear, never. Nagpunta kayo sa gym para magbuhat, hindi para makipag-chat kung kani-kanino. Mawawala ang focus nyo sa pagbubuhat kapag ganyan. Hindi mo mamamonitor yung haba ng pahinga sa bawat pagtatapos ng set, dahilan upang mabawasan ang intensity o hirap ng iyong pag-workout. At kapag naging low intensity na ito, mas mababa o maliit na muscle tissue damage ang iyong makukuha. At dahil dyan, mabagal ang paglaki ng iyong muscle. Look rear, only up, never down. May mga tao na kapag nasa gym, dala niya rin yung kanyang problema. Tapos hawak mo pa yung cellphone mo at nakikipag-away ka pa doon. Anong mangyayari sa workout mo? Di sira. Imbis na makakabuhat ka ng mabigat
o makagawa ka ng quality workout, hindi mo yan magagawa hanggat hawak mo ang iyong cellphone. Kaya dito, kailangan mong mamili. Cellphone o gym. Hindi mo pwedeng pagsabayin yan. Huwag ka munang mag-cellphone ng 1 oras at pagkatapos ng iyong workout, saka mo ito harapin. Till I'm found, hear the sound. Sa tuwing tayo ay nagbubuhat, mas malamang na tayo ay pagpawisan. Maaaring dahil sa init ng panahon o baka dahil sa hirap ng ating ginagawang exercise. Pero may pagkakataon na hindi tayo pinagpapawisan ng marami dahil sa lamig ng panahon o di kaya ay nakabukas ang lahat ng electric fan sa gym o pwede ring ikaw ay nasa gym na may aircon. Ganun pa man, hindi nangangahulugan na kapag hindi ka masyadong pinagpapawisan ay hindi ka na nakagawa ng quality workout. Hanggat nararamdaman mo yung muscle pump sa tuwing ikaw ay nagbubuhat o sa bawat set ng exercise, masasabi pa rin itong quality workout. Pagpawisan ka man o hindi. Listen to me now as the beat pounds. Kaya kung medyo mainit ang panahon o di kaya ay siksikan sa loob ng gym sa dami ng nagbubuhat, huwag kayong magagalit kung nakabukas ang electric fan. Tandaan nyo, kahit nahahanginan kayo, kung tuloy-tuloy ang pagbubuhat nyo, yun bang hindi ka pala kwento? Tiyak yan, pagpapawisan ka pa rin. Pero kung hindi man, huwag kang mag-alala kung hindi ka man pagpawisan ng todo. Hindi yan makakaapekto sa paglaki ng iyong muscle. Meron nga dyan ang dami ng pawis. Pero, wala namang muscle pump. Listen to me now as the beat pounds. Isa pang habit lalo na ng mga nagpapapayat, yung mag-jacket habang nagbubuhat para daw pagpawisan ng todo. Sa ganitong paraan daw, mas mabilis ang kanilang pagpayat. Yung iba nga nagsusuot pa ng sauna suit. Ang init nito, kaya talagang tagatak ang pawis mo nito. Subalit, hindi sukatan ang dami ng pawis sa mabilis na pagpayat ng tao. Sa katunayan, delikado pa nga ito sa iyong kalusugan kapag maraming pawis ang lumabas sa katawan mo. Dahil kapag hindi sapat ang tubig o likido na ininom mo, maaari ka ditong ma-dehydrate na lubhang mapanganib sa iyong kalusugan. Ang tunay na dahilan sa mabilis na pagpayat ay nasa dami ng calories sa iyong kinakain o dapat naka-calorie deficit ka o mas mababa ang total calories na dapat mong kainin kesa dati. At maging ang dami ng iyong ginagawa gaya ng pag-exercise ay nakakatulong din sa pagpapapayat o pagtutunaw ng taba. Basta marami kang ginawa at napapagod ka sa mga ito, pagpawisan ka man o hindi, makakapagbawas ka pa rin ng calories niyan. Kaya hindi mo na kailangan mag-jacket pa sa tuwing ikaw ay magbubuhat. Magsuot ng komportableng damit. Kung pagpawisan ka, okay. Pero kung hindi, okay pa rin yan. Listen to me now as the beat pounds. Marami pang habit o kinaugalian ang makikita mong ginagawa ng ilan sa gym na hindi naman talaga nakakatulong para makamit natin yung ating body goal. Mag-focus sa iyong workout program, gawin ang proper form sa bawat exercise, ibigay ang buong makakaya sa bawat set at reps, at kumain ng tama, at matulog ng sapat upang ma-achieve mo ang katawang hinahangad mo. Hanggang sa muli mga kaprakti, God bless! No fear, I'm standing right here, eyes peer with my mind clear. Never look rear, only up, never down, off the ground till I'm